doon nga sa umaalingasaw na kudeta, no? Kasi napag-uusapan na din po, mga kababayan, nung mga political analysts, kung ano ba daw po yung umugong na tungkol sa kudeta. Nandiyan si Frozen Soul at Sam Lee, shoutout sa inyo. Ito nga daw po yung pinag-uusapan dyan. Ako din naniniwala ako, mga kababayan, na talagang merong umudyok dyan. Napag-usapan yan. No? Merong apoy na nag-umpisa dyan at tapos yung usok lumabas. Mga kababayan, no? Ito po, oh. Ni Cheese, no? Ay, kailangan nang pag-usapan natin. Okay. Well, nakaugnay dito yan sa impeachment. Yun nga, imposible hindi. Yan din po ang nakikita ko dyan mga kababayan. Yung mga kampon ng mga DDS na nandoon po sa loob ng Senado, mga bossing, gusto nilang maghanda, mag-ready, na pagdating po sa Senado, pag-akyat sa Senado, nung impeachment complaint, dahil nga po alam nila na sa Kongreso ho talagang wala na. 100% na talagang papanik ng Senado. Super majority nga po ang tawag doon sa Kongreso mga kababayan. At makita din naman natin, kompleto, rekado yung investigasyon po, no, ng Congress tungkol dyan, mga bossing, tungkol kay BP Sara, tungkol kay dating Pangulong Duterte, kay Labato de la Rosa, at kung ano pa po. Doon pa lang, mga bossing, kitang-kita na nila yung pagtatago ng ating Vice Presidente. Kitang-kita na nila yung mga pag-iwas ng pagsagot ng Office of the Vice President at ng Presidente, miski ho, si dating Pangulong Duterte, ako naniniwala, napasubo lang yan kagaya ni Harry Roque. Napasubo dahil akala nila, yung pagyayabang nila ng cancel, nung kinancel, tapos nagyabang na pupunta sila, biglang ibinalik, ayun, wala na silang nagawa. Kailangan na nilang umattend. Sa Kongreso pa lang po, kita na mga kababayan. Kaya sa Senado, naghahanda sila. Gusto nilang i-eliminate yung mga tao, no, na ang sa tingin nila ay boboto para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ang yung pagkiling ni Kwan, pagkiling ni Cheese, no, ay kailangan harapin niya ng Senado. Diba? Kailangan tignan yung articles maigi. Diba? Yun ang parang initial statement niya, tsaka ni Grace, etc. Yung iba naman, naglabas din ng statement, ay hindi na, wag na yan, talo na yan. No? Naglabas si Mick Subiri, na taga Mindanao, naglabas si Nancy Binay, naglabas si Jinggoy. No? Doon pa lang ho, doon sa mga statement nila, mga bossing, malalaman mo na kung sino yung mga anti-impeachment. Mga bossing, si Jinggoy, si Binay, o sino pa, si Mig Subiri, o yan, buenas ho sila, mga kababayan, at hindi sila re-electionist, no? Sabi ni Frozen Soul, trust the timing, PBBM knows his phone. Oo nga. Oh. So, may mga naglabas na. So, dinidikit dyan dahil ang gusto nila ipalit, yung clearly anti-impeachment. Yeah. Si Manang, no? Sino? Si Bilyar, mga bossing. Si Manang ang gusto nilang ipalit, di ba? So, parang yung chismis na yan ay ang linyahan diyan ay pro at saka anti-impeachment din. For now, ang duda ako kung merong numero. No? At ikalawa, depende rin yan kung bibigyan ng bendisyon. Correct. Kung may magbibigay ng bendisyon, may hirapang palitan. Hirapang palitan yung Senate President. No? Ngayon, wala. Mukhang matutulog sa kangkungan yung pinaplano nila, mga bossing. Kaya lumalaki yung ganyang klase mga chismis dahil wala ka pa nakikitang bendisyon wala talaga. Paano kung may bendisyon? Yung conflict averse mo kasi, hindi pa gumagalaw. Kung may bendisyon, poprotektahan mo. Poprotektahan mo yung mga senador na pro-impeachment. Diba? Kung may bendisyon. Pero dahil nakabitin yung bendisyon, dumadami yung ganyang klaseng marites. No? Pero nagkaroon ng fellowship of the ring. Meron talaga movement. Yun, isa pa doon sa fellowship, ang sinasabi ho nila, mga kababayan, nako, nagkakaroon nga daw ho ng kudeta.
to make it happen. Sek, yun ang sinasabi mo. Because of course, lahat ng mga senador ngayon denying anything. No? Sa ngayon, Ina, it's a spin. Ibig sabihin, sa ngayon ay laro yan eh. Para dumami yung pro-impeachment or dumami yung anti-impeachment. Ayan, kumbaga mind game, mga kababayan. Ano? Alam nyo, napakadali lang po ng problema ng Kongreso, ng Senado. Bumoto lang po sila na aayon doon sa investigasyon, naaayon doon sa mga ebidensya, naaayon doon sa mga pag-aaral nila kung ano talaga ang kinalabasan ng investigasyon. Napakadaling bumoto. Kaya lang po, mga nahihirapan ho yan, mga kababayan. Kasi karamihan ho sa kanila, boboto, naaayon lang po kung sino yung kakampi nila. Which is, sabi na nga po, lumabas na din po sa bibig ni dating Senador Bato de la Rosa. Opo, dating senador. Kasi sa susunod na taon po, mga kababayan, ganyan na ang magiging titulo ni Bato de la Rosa, dating senador. Paano ho? Wala sa top 12, no? Hindi makapasok-pasok sa top 12 si dating senador Bato de la Rosa. So ngayon pa lang po, pinapractice ko na yung pagtawag sa kanya. Dating senador Bato de la Rosa na nagtatago, ay, wala pa tayo doon, hoy. Maghinay-hinay ka, Mark. Hindi pa umaabot sa puntong gano'n. Ayun. From my vantage point, hindi pa yan seryosong movement. No? Hindi pa yan seryoso. Pero pwedeng maging seryoso yan later. Halimbawa, kung magkakaroon ng impeachment sa makalawa, sa Kongreso, ayan, yun pa lang magsiseryoso lahat. Ngayon kasi, kumbaga, hindi pa nga nagpe-first step doon sa Kongreso. Hindi pa nga daw po nakukuha o nahahawakan ni House Speaker Martin Romualdez yung impeachment na kaso, mga bossing. Wala pa. Maritesan lang muna. Aralan muna ng iba't ibang strategy, mga bossing. No? Pagka yung talagang meron na, okay, dinidinig na sa Kongreso, dyan na po magsiseryoso yung mga yan. Dyan na po mag-uumpis ang mga humagilap na mga kakampi, yung mga yan. Battleground, Senado na. No? Sa ngayon kasi ang battleground, Kongreso eh. Sa ngayon. Pero kung yan ay sakaling matapos, no, in the next few days, ang battleground ay Senate. So yan po yung pag-uusap, no, ng mga political analysts about po sa impeachment. Puntahan naman po natin, mga kababayan, yung rekomendasyon po ng Congress para po sa Vice Presidente. Pagkatapos po nung ilang mga session na hearing na ginawa nila